pag nagawa na ng kali yun, so magiging magaang na para sa atin. Okay, so amen, praise the Lord, salamat sa Panginoon. Let's open our Bible to the book of Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Okay, nakita niyo na po mga kapatid? So, the Bible says in verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Okay, one more time po, basahin natin. "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Pagpalain mo ito upang maging pagkain ng aming pisikal at ng kaluluwa. Upang kami maging malakas sa pakikipagbaka namin dito sa sanlibutan. Purihin ka, Panginoon, sa kalakasan na meron kami. In Jesus' name, amen. Now, ang ating pong topic this morning, our topic this morning is about we can't quit now. Hindi po tayo pwedeng sumuko ngayon. Kung babasahin niyo, kapatid, napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Over the many years sa ating pong ministeryo ay marami tayong nakitang mga manggagawa, no? Mga preachers, pastors, and people just one day deciding to quit. No? Kahit ako dito sa ating gawain sa Panginoon, na minsan may kasama kang, kahit naman, kahit nandun pa ako nung nasa Quezon City pa tayo, marami ako naging mga contemporary na kasama sa gawain, biglang kinabukasan, wala na, simbahan. In fact, mga manggagawa pa yun. Yung iba, bigla na nawawala, nadi-discourage. Hindi mo alam ang dahilan, kapatid. And people get discouraged, disheartened, and depressed, and then they want to quit. The Bible tells us not to quit. In Galatians, Paul wrote and said, "Don't quit. And if any man had reason to quit, it was Paul." So many just quit because their eyes are on temporary things that are seen instead of eternal things that are not seen. So maraming nawawala sa gawain ng Panginoon, una-una dahil sa mga material na bagay. Minsan discouragement, minsan na-offend. Ano bang sinabi ng ating Panginoon para ho tayo maging matatag sa Panginoon, no? Na magpatuloy lang. Kasi alam niyo po, hindi naman nangako ang Panginoon na kapag kayo'y naligtas, pag kayo'y naging born again, lahat ng bagay masaya. Alam niyo po, wala naman nagbago sa pagkatao natin Ibig sabihin, hindi ka naman naging extraordinary, powerful nung tinanggap mo ang Panginoon Ang mahalaga lang doon, meron ka ng pag-asa at meron ka ng pwedeng sandalan na Diyos na tutulong sa'yo. Pero yung mga problema, yung gutom, yung pera, lahat yan, nandiyan pa rin sa'yo yan. Kung hindi ka magsisikap, hindi yan pupunta sa'yo. Yung kabiguan sa pag-ibig, discouragement, kasama sa buhay yan. In fact nga, kahit magkasakit po kayo, nandiyan pa rin yan Hindi naman yung ibig sabihin, naging Kristiyano na kayo, wala na kayong sakit. Hindi yung ganun. Hindi naman yung ibig sabihin na naging Kristiyano kayo, hindi na kayo mauoperahan. Hindi yung mauoperahan pa rin kayo. Problema pa rin kayo sa ospital. Hindi ibig sabihin, naging Kristiyano kayo, hindi na kayo gagastos. Pero walang dinuya, nung tayo hindi pa mananampalataya, meron tayong Diyos-Diyosan nun. Diba? Doon sa Diyos-Diyosan natin, gumagastos kayo. Not necessarily yung mga bato na sinasamba natin. Yung mga bagay na tinatangkilik natin, na alam natin hindi mabuti,
o bisyo yan, yan ay Diyos-Diyosa natin. Ganon din yan. Kaya hindi kayo doon dapat ma-discourage. At sinabi nga ng Panginoon, mas marami pang ang dapat dahilan si Paul mag-discourage sa atin na umatras sa gawain ng Panginoon. Pero ano kung naging dahilan kung bakit si Apostle Paul, ang mga Kristiyano o tayo ay dapat magpatuloy sa Panginoon? Minsan nga, may mga Kristiyano na yung kanilang pag-quit, kinikwento-kwento pa yan eh. Alam mo kung bakit alis na ako sa church eh. Bakit? Discourage ako eh. Nangahawa pa. Pag aalis ka, wag ka na magdadamay pa. Di ba? Okay lang yun kung aalis ka at lilipat ka sa ibang simbahan. Bawa, ay pastor, kasi punta na ako ng Mindanao, di na ako pwede makapagsimba dito. Doon na ako, okay lang yan. Pero yung hindi ka na-attend kasi na-discourage ka, may nakaaway ka, o kaya naman naka-open ka, nandadamay ka pa. Anong dahilan? Bakit ka magkikwit? Di ba? Sabi yun ng Bible in Hebrews chapter 12, number 1, sabi mo dyan, we can't quit. Hindi natin kayang umatras o bumitiw sa dahilang, unang-una, sa dahilang merong Kristo. Meron kang Panginoon. Sabi nga kapatid, makagalit mo na lahat eh. Alam niyo, may mga taong kayang mabuhay kahit mag-isa lang. No? May mga loner talaga eh. Pero eto, sabi ng Panginoon, kahit nasabihin mo, yung iba, hindi na maniwala sa'yo. Yung iba, hindi mo na makasundo kahit na buong mundo. Pero tandaan mo, mayroon pa rin isang being na handang dumamay sa'yo. Meron pa rin Kristo. No? We can quit because of the Christ. Meron pa tayong Panginoong Jesucristo. Kahit sa buhay na yan, maaring meron kang tinatahak, maaring iba ay ayaw sumang-ayon sa iyo, tandaan mo, meron pa rin isa na sasama sa iyo. Di ba, naalala nyo nga, ang mabigat pa nga noon eh, di ba, si Job? Lahat na nawala sa kanya, even 3 kaibigan niya, even yung asawa niya, nililibak pa rin siya. Sabi sa kanya, iwanan mo yung Diyos mo. At yung mga 3 kaibigan niya, nililibak siya kung ano-anong bintang sa kanya. Kaya ka siguro nagkasakit dahil isa kang masamang tao. Ganun ba? Minsan alam nyo, hindi naman ibig sabihin na kayo'y nagkaroon ng sakuna. Sumpa na ng Diyos sa inyo yun. Hindi ganun. Si maring iba, kaya naghihirap yan kasi nagsisimba yan eh. Ganun eh. Huwag niyong i-address porque nabangga, porque naghihirap. Dahil na yan sa sinumpa. Maraming ganung tao, maring manglahit sa atin. Di ba merong di ba kilala niyo si Dr. Ong? Di ba magaling sa yon, sa mga gamot-gamot? Alam mo, na-hospital. Maaring nga, sabi nga niya, daming basher, okay, tama na. Kala ko ba magaling kang doktor, bakit ikaw di mo magamot sarili mo? Hindi naman ibig sabihin ng doktor siya, lahat na mismo siya, alam niyo, minsan ganun eh. Yung mga nanggagamot, minsan sila rin nagkakasakit eh. Hindi naman sila mga robot. Nagkasakit siya, cancer ang niya eh, grabe daw yung sakit niya, hindi niya ma-detect, nagkatago lang. Na ilang araw, yung yung para siyang sinasaksak. Kaya wala siyang magawa kundi sumigaw, umungol, tapos wala siyang tulog. 3 araw hindi siya makatulog. Walang tulog yun sa umaga, hindi siya makatulog. Grabe. Ganon din yan kahit pastor. Kahit sino. Pero hindi yan dahilan para tayo'y humiwalay sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, meron tayong Kristo. Ano sabi diyan in Hebrews chapter 12, verse 2 to 3. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Titingin lang kayo sa Panginoon, maaaring ma-discourage kayo sa kapwa-kapatiran. Maaaring ma-discourage ka sa kamag-anak mo, sa kapatid mo.
Pero hindi yan dahilan para ikay umatras. Para ikay tumigil. Kung meron kayong tinatahak para sa Panginoon, hindi mo yan dapat atrasan, ipagpatuloy mo yan. Hindi tayo dapat mag-discourage, umatras sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our... Kailangan mo, ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon. Pagpatuloy mo yung pananampalataya mo hanggang sa kamatayan. The finisher of our faith. Kasi ang Panginoon, tinapos niya, meron tayong Panginoon na napakagandang halimbawa na siya hindi na-discourage. Di ba? Para matapos niya yung kaligtasan mo. Para ikay pumunta sa langit, tinuloy ng ating Panginoon ang kanyang sakripisyo ng kanyang buhay. Dinuroan, sinampal, pinalo. Alam nyo, ako, yung pangyayaring pong yan, normal po yan sa Jerusalem. Ako, itong pananaw ko, pero mabigat yun. Ang tinitignan ko kasi doon, hindi yung ganung uri, yung tinitignan, yung sino yung pinapalo ng mga tao. Tandaan nyo, ang pinapalo ng mga tao, Diyos na nagkatawang tao. Para paluin nila, para duraan nila. Kasi alam niyo po, sa Jerusalem, maraming kriminal eh. At kapag ko pinapatay during Roman Empire, Roman regime, talagang pinapako ko pag hindi Hudyo. Pag hindi Romano. Kaya makikita nyo si Paul, pinatay po siya, beheading lang. Yung hindi na ipaparana sa iyo yung masakit, putol ulo agad. Pero tingnan niyo po, si Peter, nung pinatay, siya ay nakapako, pati warik. Pero pinako pa rin. Kasi hindi po Roman citizen si Peter, isa siyang Hudyo. Doon, maraming pinapatay, maraming pinapalo, maraming tinutusok talaga yan, pinapatay ang mga kriminal. Pero yung ating Panginoon kasi, walang kasalanan, at hindi lang yun, Diyos ang kanilang pinapalo. Diyos ang kanilang pinapatay. Para sa atin, inayaan ng Panginoon na siya ay mamatay para sa atin. Hindi siya umatras. Tinapos niya hanggang kamatayan. Di ba? Kaya hindi pa pwedeng ang isang anak ng Diyos umatras eh. Tignan mo lang ang Panginoon mo. Kaya kung meron kayong advocacy, dapat ang mga anak ng Diyos, advocacy na po yan eh. Tignan mo, pag ikaw nagpulis ka at hindi yan advocacy mo na ipaglaban ang mga mahihirap o yung ihulihin ng mga kriminal, hindi advocacy yan. Corruption ka. Di ba, bakit ka gusto magpulis? Para kumita. Hindi ka nagdoktor para yumaman ka para isang doktor, hindi ganun. Nagdoktor ka, kaya nga yung ibang doktor advocacy eh. Kahit ilang bundok pa yan, pupunta sila doon, manggagamot. Kaya hindi, di ba meron isang teacher? Kung teacher ka, para lang kumita ka, at hindi para magturo ng totoo, kasi iba't ang tingin negosyo eh. Ito hindi yun advokasya. Kaya yung iba kahit hindi na tinitignan yung sweldo eh. Yung iba nga sa bundok pa mismo nagtuturo kahit yung sweldo nila ginagaso sa mga bata. That is advocacy. Kaya ganun din sa pagkapastor. Magpipreach ka. Hindi porke wala ng pera yung simbahan, hindi ka magpipreach. Advocacy, hindi yan dahil sa pera. Ganun dapat ang isip natin. More on. Kailangan mas malalim pa ang pagtingin. Kaya kita mo, pag malalim ang pagtingin mo sa mga ginagawa mo para sa Diyos, hindi ka atras. Hindi ka atras. Kung talagang iyong tinikap sa sarili mo, ay talagang
at bukas siya ko ang maglingkod at magsimba at manambahan sa Panginoon. Ay walang makakapigil sa'yo. Kahit kanyon pa yan. Kahit kanyon pa yan. Pero kung walang ganun ang puso mo, hindi masama magsimba na may kotse. Kung meron ka. Pero kung wala ka, pwede ka maglakad. Iba, wala nang pamasahe, hindi na magsisimba. Yung naalala nga natin, di ba, lalo sa mga probinsya, kapag may mga party, bawa, may, yung ano man tawag dyan, yung sayawan. Kahit kabilang ibayo pa yan, lalakarin yan. Maglalakad lang yan. Tapos ang pamada niyan, yung pinakamantika ng sardinas. Mas tuwan-tuwa pa sila pag may dumadapon langaw dyan eh. Kasi dekorasyon yan eh. O di ba, ang probinsya? Ba't nakakalakad tayo? Malalayo. Kaya meron din yung mga naging Kristiyano sa ibang bundok. Katulad ka, nakapunta naman po ako sa Mindanao. Mga membro na ni Pastor Ray Banal doon. Galing pa ako doon sa Tukuran. Ilang bundok pa yung mga tribo doon, bababa. May dalang saging, buwat-buwat pa yung saging, tsaka mga manok. Para yun ang offering nila, walang pera doon eh. Bira eh. Ano lang sila, isang service lang sila kasi pag uwi nila doon, diretso ang layo pa. Hanggang umaga lang sila. Ang uwi nila, 1:00, 2:00 kasi pagkain doon, after ng church, uuwi na sila kasi lalakad lang po yun. Bundok eh, wala nang di pwede ang motorsiklo doon. Pero nagkapatuloy sila sa Panginoon. Hanggang ngayon, ano mo, yung simbahan doon, ang ganda na po. Way back mga 40 years ago. Pero tagal na noon, 40 years ago po. Hindi na nga kami kilala doon eh, mga tao doon eh. Pero super ganda na ng church. Okay? Hindi pwedeng tayo hindi magpatuloy sa paglilingkod sapagkat meron tayong Kristo. Tignan mo na lang, wag kang tumingin sa iyong katabi. Madi-discourage ka. Sukdulan ka ba nila kahit sabihin ko na kahit sa asawa mo, wag kang titingin. Pag sa paglilingkod sa Panginoon, tumingin ka lang kay Kristo. Vice versa yan. Pag titingin ng asawa ko sa akin, wag hindi na ako titingin sa kanya, kundi sa Panginoon. Huwag kang titingin sa anak mo. Sa Panginoon lang. Dahil minsan marami tayong discouragement makikita. Kahit sa sarili natin, minsan nga kahit sa sarili natin, daming discouragement eh. Dahil minsan nga pag nakagawa tayo ng hindi maganda, minsan minumura mo na sarili mo eh. Ikaw talaga, gogags ka. Minsan pinakamagandang mag-advise sa sarili mo, ikaw na eh. Hindi, walang biro yan. Dahil mga bagay na repetition ng mga mali natin, sarili mo na, pagalitan mo. Kontrolin mo na. Kasi alam mo, may dalawa tayong personality eh, di ba? Isang old nature and new nature. At ang old nature and new nature, nag-aaway palagi yan. Hatakan yan. Kaya nga, kung sinong pinapakain mo dyan palagi, yun ang lalakas. Tama, sino kalahati mo, kung balansi lang ano mo ba, balansi lang yan. Pero kung mas malakas ang spiritual, makikita mo, malakas ang spiritual mo. Sabi nga rin kapatid, basahin ko pong kompleto hanggang verse 3. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Nagtagumpay ang Panginoon. Kasi alam niyo po, may tanong hanggang kailan ba matatapos yung Sunday? Hanggang kailan ba yung matatapos yung linggo? Hanggang kailan ba yung matatapos yung paglilingkod? Kapatid, hanggat hindi tayo kinukuha ng Panginoon. Alam niyo ba, kahit naman dun sa langit, pagpunta natin sa langit, tuloy-tuloy pa rin ang worship. Tuloy-tuloy pa rin. Yun nga lang, hindi na tayo subject sa time.
Pero every moment, pag pinatawag tayo ng Panginoon, kahit saan lupalop kayo ng lupa, pag pinatawag kayo ng Panginoon, zoom, doon kagad kayo sa langit. Nasa harap kagad kayo. Ibig sabihin, mamumuno tayo naman ay hindi talaga titira doon sa langit. Ibababa tayo ng Panginoon dito sa earth sapagkat gagawa siya ng panibagong earth na wala ng dagat. At doon, mamumuhay tayo. So anytime, kung gusto natin tawagin ng Diyos, hindi naman laging katabi natin ng Panginoon eh. So walang tigil po ang pagsamba natin hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan ang ating pagsamba. In verse 3, sabi nga niya, kapatid, sabi ng Panginoon, for consider Him that endured. Alalahanin ninyo yung nagtagumpay. Sino ba yung nagtagumpay? Ang Panginoon. Kaya kung kayo minsan nalulungkot, dahil yung buhay natin sa mundong ito, redundant, alam niyo sa totoo lang, pasalamat nga tayo, may Diyos eh. Alam niyo bakit? Isipin mo yung buhay natin sa mundong ito. Nung isinilang ka, sabi nga, doon sa isang viral na content, biriin mo, paglaki mo, mag-aaral ka, ilang taon ka sa nursery? 3 taon. Ilang taon ka sa elementarya? 6 na taon. Di na, 9 na. Ilang taon ka sa high school? Isama mo na yung senior high. 6 na taon. So ilang taon na? 15 years. Eh meron pa pong college. Ilang taon ka sa kolehiyo? 5 taon. May mga masteral pa yan. May doctorate pa yan. May enhance pa yan. Eh yung lawyer, alam nyo, taon-taon po meron silang tinatawag na MLCE. Yung parang refreshment yon. Pag hindi mo yun kinuha, hindi ka bibigyan ng certification ng bar, ng IBP. Basta yung board, yung lawyers league nila. Hindi natatapos. Yung college ka lang, tapos na. Pag nag-apply ka, sabi nga niya, hahanapan ka pa ng NBI, police clearance, birth certificate, kung ano-ano. Sipin mo yan, and then after that, trabaho ka lang ng ilang taon, after 20 years, retired ka. Oh. Pagkatapos yan, ilang taon ka na, sabihin mo na, 60 o ano. Balik ka uli dun sa farming. Kasi may edad na eh, ang isip niya, mag-garden eh. O di sabihin mo na mabuhay kang 70, wala, dun pa ikot-ikot ka, andyan mamamatay ka na. Wala namang susunod pa dun, magiging lola ka na. Pag lola ka na, ano man susunod pa? Wala na eh, di ba? Kabaong na. O, isipin mo yung buhay, di ba? Redundant. Sabi nga ni Solomon, vicious cycle. Okay, tayong mga nagkatrabaho, isipin nyo. Trabaho kayo. Ang hinihintay nyo lang yung sweldo nyo para makakain. Pag nakuha nyo yung sweldo nyo, bibigay ulit lahat, and then pagkatapos nun, wala na, trabaho na naman. Pagkatapos nun, bigay naman, trabaho na naman. Para yung mga anak paaralin, para sila rin yumapak sa pinagpapaguran ninyo. Oh. Tapos yun, magkakasakit kapag matanda, paikot-ikot lang. Wala talagang tunay na kaligayahan sa mundong ito. Lahat ng kaligayahan ay pansamantala. Salamat tayo may Panginoon. Kasi yun naman talagang katotohanan sa mundong ito eh. Lahat yan may iiwan natin eh. Buti na lang may Diyos na nagligtas sa atin, na nagbigay ng pag-asa na meron pang kabilang buhay na hindi na ganito. So ito lang, lahat tayo dito sa atin. Lahat tayo nagdadala tayo ng isang karamdaman sa katawan natin. Lahat tayo rito mayroong karamdaman. Pero wala tayong magawa, tinitiis na lang natin yun. Tinitiis na lang. Minsan nga, katotohanan kapatid, kahit manalangin ka, hindi na sasagutin yan eh. Ang pag-asa na lang natin is yung one day, pagbalik ng Panginoon, babaguhin niya tayong lahat. Di ba? Eh, paano kung wala ng pag-asa?
Sabi nga ng politiko, pasalamat nga kayo, pinapangakuan ko na kayo eh. O kung nanaloko ko, huwag na kayong magalit kung gagawin ko pa. Mahalaga, may pangako ako sa inyo. Di ba, ganun lang naman lahat yan eh. Kaya nga ngayon, yung 20 pesos ni Marcos na bigas, wala pa hanggang ngayon. Nangako eh. Hanggang sasabihin na natin, nabudol na naman tayo. Ganun talaga eh. Pero salamat mayroong Diyos na nagtiis, tapusin niya yung kalagayan natin sa inaharap, mga kapatid. Kaya walang dahilan para tayo mag-quit. Para tayo matras, tumutuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Jesus is our pattern for endurance. Ano mo, sabi nga sa inyo, dito na yung, ang labanan kasi yung training eh. Pag medyo pahirap na, yung tayo tinitignan ng Panginoon. Habang tumatagal, diyan ka tinitignan ng Diyos yung endurance mo kung hanggang saan tayo. Sa paglilingkod sa Panginoon. Jesus didn't quit, so why should we quit? Bakit ang Panginoon hindi? Ganun din tayo. Tuloy. Sabi rito kapatid, isa pang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng umatras sa labanan. We can't quit because of the calling. Kasi alam niyo po, tinawag ka ng Diyos eh. May purpose ang Panginoon sa inyo eh. Hindi lang po yung mga trabaho ninyo ang purpose ng Panginoon. Yan binigay sa inyo ng Diyos yan para pagkuhaan mo ng kabuhayan. Para makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi naman po pwede ka ba rin na naglilingkod ka sa Diyos, wala kang pinagkukunang balon. May dahilan kung bakit kayo tinawag ng Panginoon. Alam niyo ba lahat tayo, isa lang ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo naligtas. Para makapagdala kayo ng kaluluwa. Yun lang naman eh, kasi resources, maubos yan eh. Paikot-ikot lang naman yan eh. At ang Diyos naman, patuloy na magsusupply ng resources eh. Pero the main reason kung bakit niligtas tayo ng Panginoon, para makapagdala tayo ng kaluluwa. Yun yan. Sa mga anak natin, tuloy lang ng mga resources yan, paikot-ikot lang din yan eh. Pero kung ganun lang, kaya nandiyan sa church, ang sabi niya, go ye into all the world. Upang magpatuloy ang gawain ng Panginoon, maraming masasave. Kayo nandiyan dyan, attend. Andyan, yung iba naman, dala ng kaluluwa. Nagpapatuloy ang iglesia. Nagpapatuloy na merong maligtas. Nagpapatuloy ang merong mabaptize. Yun ang reason. Katulad nyo, kayo nay, sisters, kung bakit, anong dahilan? Nandiyan kayo, nakapagdadala kayo ng kaluluwa. Kung halimbawa, Sister Alice, hindi ka niligtas sa Panginoon, paano yung dalawa mong nadala sa Panginoon? Yan ang reason yan eh. Makapagdala kayo. Hindi man natin nare-realize yan, pero yan ang galaw ng Holy Spirit. Si nanay, kung di naligtas, hindi niya madadala, buri mo, isang clan yan, ng mga erespe. Yan ang reason kung bakit kayo dinala ng Panginoon. And yan ang reason kung bakit hindi tayo pwedeng umatras sa gawain ng Panginoon. Isipin niyo, ako nga rito, nung pumunta kami dyan, daming discouragement. Ang dahilan rin ba't kami dinala ng Panginoon dito? Nandun kami sa Antipolo, Quezon City. Ang hirap ng sitwasyon. Nung pumunta kami dito, mantakin ninyo, walang tao rito. Wala ho yan, pati yan. Yung mga subdivision niya, pati yung paligid niya, walang tao yan. Pati yung strike bill niya, wala yan, 2001. Kami lang halos dito, yung gilid niya, creek yan. Tinabunan nga lang niya yung creek dyan eh. Daanan sana ng tubig yan, kaya magbabaha dyan, balang araw. Yung kapitbahay dyan, wala po yan. Isa lang ang bahay dyan, yung sa harapan natin yan. Pati yung katabi natin, wala yan. So isipin ninyo. Mantakin ninyo, paano magkaroon ng simbahan dito? Ang lungkot dito. Puro talahib yan, tsaka ipil-ipil. Square yan, ipil-ipil. Pero nagpunta kami dito, nakita ko, sabi ko, Panginoon,
Ang lugar na ito ay i-dedicate namin sa iyo. May pastor pa dito pumunta noon, nag-dedicate kami, yung best friend kong pastor. Nag-pray kami. Isa pa lang ang anak namin noon, si Jude, 1 taon pa lang. Isipin nyo, anong purpose ng Diyos? Kung umatras tayo noon, walang gawain dito. Sabi nga ng Panginoon, isang kaluluwa lang, napakahalaga. What shall a profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Sabi nyo, ang isang kaluluwa, ang katumbas niyan, isang mundo. Kung makapagdala kayo ng kaluluwa, napakalaking bagay niyan sa Panginoon. Ang mga anghel nagpapalakpakan sa langit. Hindi nyo kailangan mag-quit. Tignan nyo na lang, kapatid, unang-una ang panawagan ninyo sa Panginoon. Kung hindi kayo susunod sa Panginoon, paano yung dinadala nyong kaluluwa? Kamisan nga, yung nakakalungkot kapag nawala na yung nagdala, pati yung dinala, nawala na rin. Alam nyo, ang pinakamagandang encouragement sa mga disciple ninyo, huwag tumingin sa inyo. Darating ang panahon, maaaring mawala ka, pero magpatuloy ang mga disciple ninyo. Yan ang encouragement ng Panginoon eh. Hindi nyo, ang Panginoon sabi niya, magpatuloy kayo. Aalis ako, hindi nyo na ako makikita. Pansamantala, sabi niya. Tama, nung umalis ang Panginoon, lahat ng mga apostles naglingkod sa Panginoon. Nagpatuloy hanggang sa kamatayan. Hindi kayo pwedeng umatras sa gawain ng Panginoon. Why? Because of your calling. Tandaan niyo yan. Tinawag kayo ng Diyos sa simbahan na to. Alam niyo ba, hindi po tao ang tumawag sa inyo para makapunta kayo sa church. Alam niyo ba yung pagiging membro niyo ng local church? Kagustuhan niya ng Diyos, hindi yan kagustuhan ng pastor, hindi yan kagustuhan ni man. Kagustuhan niya ng Diyos kung bakit kayo nandito sa local church. Pero may plano ang Panginoon sa inyo. Plano ng Diyos yan bago niya palalangin ang mundo na kayo'y magiging membro ng iglesyang ito. Na kayo'y maliligtas. Plano yan ng Panginoon sa inyo. Kaya hindi kayo pwedeng umatras encouragement ng Panginoon bahay dahil sa inyong mga panawagan. Banal kayo eh. Ang laki ng role ninyo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo ba yon? Kung meron nga, di ba, sabi ng mga scientists, bawat bagay sa universe may kaugnayan. At hindi niyo ba alam, kahit ikaw, meron kang kaugnayan sa universe, may papel ka doon, nakaka-apekto ka. May dahilan kung bakit ka nandiyan dyan. At napakalaki ng iyong tungkulin para sa Panginoon. Huwag mong sabihing maliit yan. Sabi nga ng Panginoon, tayo sa isang katawan, maaring balat ka. Maaring ugat ka. Maaring kamay ka. So lahat ng parte na yan, kasama kayo dahil tinawag kayo ng Panginoon sa body of Christ. Amen? Kaya alam nyo, huwag nyo sabihin na, pag kayo'y nawala, maapekto ng gawain. Pero magpapatuloy yan. Katulad yan, kahit wala kang kamay, maaagalaw ka pa rin. Magpapatuloy pa rin yung sistema ng katawan mo. At kahit wala kang paa, maaagalaw pa rin ang katawan. Pero hindi na ganun ka-effective. Kaya huwag niyong itanggi ang inyong buhay para sa Panginoon na magamit kayo. Amen? And then number 2, sabi kapatid, we can quit because of the calling. In Psalm chapter 126, verse 60, yan po ninyo kapatid. Verse 6, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Amen? He that goeth forth, siya na lumahayo at lumuluha, bearing precious seed,
shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Alam nyo, yung nagtatanim ho, hindi ho madali. Pero alam nyo, kung meron kayong mga butong dala, sabi nga dyan, at itinanim ninyo, babalik kayo na daladala nyo yung sheaves. Wow, bugkos na. Bugkos ng trigo. Ganun ho yun sa Panginoon. Dahil may panawagan kayo na magtanim kayo. Magdala kayo ng kaluluwa. Bunga yan, taon-taon yan. Bawat isang anak ng Diyos, para kayong mga cluster of grapes. Dahil may tungkulin kayo na magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi ka pwedeng umatras. Kita mo ba, yung mga tao na hindi gaanong nag-soul winning, walang dalang kaluluwa, ay madaling ma-open. Madaling umatras. Kaya sabi nga sa inyo, ang mga dala nyo sa Panginoon, ilapit nyo sa paanan ni Kristo. Huwag sa paanan natin. Kasi pag ang loyalty niya nasa atin, hindi yun tama. Dapat ang loyalty ng mga disciples nyo nasa ating Panginoon. Ako hindi ko nagtuturo din loyalty nyo sa pastor. Dapat nasa Panginoon, nasa church. Kasi pastor, nagkakaso, huwag kayong humarang. Hayaan nyo ako damputin. Hindi katulad si Kibuloy, yung mga disipulo na, pinapangharang pa. Individual soul liberty. Huwag natin turuan sila na kahit mali na yung ginagawa ng pastor, tutulungan pa rin ninyo. Hindi ganun. Mali yun. Kailangan matuwid. Ilapit ninyo sila. Sa Panginoon nyo daliin yung mga tapat sa Panginoon. Amen? Sabi niyan, hindi tayo dapat dahil may tungkulin ka na magdala ng kaluluwa. Amen? And then number 3, mga kapatid, sabi diyan, we can quit because of the Christian. In Hebrews 12:1, tignan po ninyo. Alam niyo po tayong mga anak ng Diyos, mayroon ang tumitingin sa inyo. Kasi nagiging halimbawa na kayo, si Sister Ro, ang faithful. Si Sister Ro, kahit na ang daming problema, nandiyan pa rin sa Panginoon. Kahit alam niyo po, may mga members, may mga faithful attender tayo dito. Kahit hindi pa natin naging member, hinahanap natin sila di ba? O katulad si nanay, buti nga, magaling na po si nanay, sister. Pinag-pray po namin kayo Kaya sabi ng apo niyo, lumapit sa akin dito, Pastor, pasensya na po, yung mama, si Lola, may sakit. Ganun ba? Sige, pag-pray natin. Siya po yung pinag-pray natin na nanay na pinag-pray ko nung nakaraang panglinggo. Kasi wala nga siya dito. Lagi nang umaatin sa atin niya maglola. Yung apo niya, nasa gila sa likod yan. Apo niya yan. Napaka-faithful na bata yan. Diba? Kasi may nakatingin na sa inyo. Tandaan nyo, konting kibot lang ninyo at nakitang discourage kayo at hindi naaapektuhan din sila. Kasi kayo tinitignan nila, kayo nakapagdala sa Panginoon sa kanila Siyempre, mahal kayo niyan dahil, kumbaga, dinala niyo yung kaluluwa nila sa Panginoon Tapos makita, discourage kayo. Kaya alam nyo, kita nyo ganito dapat ang ugali natin mga Kristiyano. Diba, ang mga magulang, kayo ba, pag may problema ba kayo, nagsusumbong kayo sa anak ninyo? May anak kayo, mga 3 years old, 4 years old. Depressed ka, may problema ka sa mga mga bills, mga financial problem, sasabihin mo ba sa anak mo? May problema ka sa opisina. Nag-away kayo ng boss mo, may kaaway kayo doon. Pag-uwi mo, dadalhin mo ba yung problema mo? Siyempre, pag-uwi mo sa bahay, bibili ka ng pasalubong sa anak mo dahil ayaw mo pakita sa kanya. Kahit malungkot kayo mukha mo, nakalungkot ka, pagdating mo sa anak mo, nag-iiba yung mukha mo. Biglang nakangiti yan. Ay, yan na, baby. Alam nga naman doon, malungkot kasi ako. Tabi ka nga dyan, nak. Ay, mama, alam mo yung anak, di ba? Yayakapin ka niyan. Nawawala yung pagod mo dyan
Tapos pagdating mo doon, yung problema mo sa boss mo, problema mo sa trabaho mo, sasabihin mo sa kanya, madi-discourage yung bata, iiyak niya sa iyo. Alam mo yung bata, madaling matransmit yung emotions ng magulang diyan eh. Ha? Pag sinabihan mo yan ng problema mo, malulungkot din yan. Baka sabayan ka niyan. Ganun tayo. Pag mga anak ng tayo, mga Kristiyano tayo, strong, yung mga bagong anak ng Diyos, huwag mong sabihan ng mga problema yan. Madi-discourage yan. So yun ang dahilan kung bakit hindi mo kailangan mag-quit. Kailangan, pakita mong malakas ka rin sa mga disciples mo. Amen? Yung maganda yan, hindi mo yan sinasabihan ng mga corrupt things. Hindi mo yan dapat sabihan ng mga bagay na alam mong hindi pa niya kayang kainin. Kung bago pa lang Kristiyano, makarinig tayo ng mga chismis na mabibigat alam mo, wala na. Titingin na lang sa iyo yan. Ganun pala mga Kristiyano. Ito, ulitin ko sa inyo. Wala ho tayong pinagkaiba sa Kristiyano o hindi. Kung minsan nga, mga kapatid, ang problema, minsan nga, mas may matuwid pang mga hindi mananampalataya kesa sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng magmapuri Ang kakaiba lang natin, na born again ka, niligtas ka ng Diyos, meron kang kapatawaran ng kasalanan mo. Pero it doesn't mean na better na tayo sa ibang tao. Kaya, kung meron man mga bagay na alam nyo, lalo sa mga disciple natin, huwag natin ipakita sa kanila. Kasi may mga Kristiyano Kaya halimbawa, ikaw sanay kang magmura, huwag mo ipakita sa bagong disciple mo. Baka mamaya, pagpunta niyo sa disciple mo, dun sa pa, dumating siya. Pagdating niya, huwag kang magmumura. Pagkalis na lang niya, tsaka doon magmura. Kasi masasyak yun Ganun ba ang Kristiyano? Baka kala na yung Kristiyano, banal na, hindi po. Kaya ako bilang isang Kristiyano, pastor, hindi ako nag-expect na itong taong ito, holy, hindi. Kaya ako kahit ano yung kasi mature na tayo pero sa mga hindi, kaya di ba sabi ni Paul, kung nabawa may mga tao na open kumain ng dinuguan, huwag kang kumain sa harapan niya. Ngayon, kung itong kapatid mo itong hindi na-open, sabay, lantakan kayo, sabay kayong dalawa. Pero wala namang kasalanan kung kumain kayo ng dinuguan. Pero kung may na-open, huwag kang kumain kasi ang tinitingnan dun yung puso niya, hindi yung pagkain. May taong hindi sanay magmura, huwag kang magmura. Bilang mga anak ng Diyos, isipin nyo ng mga disciple naman, may nakatingin sa atin. Di ba? Tinitignan tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya sabi niyan, in Hebrews chapter 12, verse 1, tignan po ninyo. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that does easily beset us, let us run with patience the race that is set before us. Sabi niya, may mga nakatingin. Ito makinig kayo. Hindi, ang ibig sabihin dyan, dalawang interpretation yan. Anyway, parehong walang mali doon. Ang sabi dyan, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ito yung, sabi nila, yung mga namatay na mga Kristiyano, kasi buhay naman yun yung katawan lang naman ang patay, pero yung kanilang spirit buhay. Okay? Isang interpretation, nanonood sa atin. Tinitignan tayo. Okay? Isa naman interpretation, lahat ng mga Kristiyanong namatay, meron silang testimony na nagpapakita sa atin na napagtagumpayan nila ang buhay nila habang sila'y nabubuhay dito sa mundo. Kaya kaya rin natin maging ganun. Kaya natin maging magtagumpay sa paglilingkod ng Panginoon hanggang sa kamatayan. Sapagat ang daming mga Kristiyanong pinatay. In chapter 11, makikita ninyo. Kwento ni Paul, kung paano sila nabuhay, paano natapos ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila umatras. Amen? Kasi sabi nga kami, napakababaw naman na sa simpleng bagay lang, iiwanan mo ang panawagan mo sa Panginoon.
Meron nga akong isang pastor. Nagpastor ka, di ba? Dapat alam mo na, ready ka kung kahit wala kang makakain. Pero imposibleng wala kang kainin kung masipag kang pastor. Kahit walang support, di maghanap buhay ka. Ba't may iwanan yung gawain mo? Kasi ako, ang tingin ko nga kapatid, gawain yan eh. Pambiran, pwede ka naman magtanim-tanim dyan sa paligid ng bahay mo. Kung minsan may support naman, mali naman pag-handle ng pera. Kaya hindi pwede nakakalungkot dahil lang sa ministry, dahil wala ka nang makain, manghina, wala kasing, magsabihin ka lang. Kasi ako kapatid, lalo na kapag sa mga probinsya, kahit ang member dyan 5, magpatuloy ka lang. Hindi paramihan ng membro ang gawain ng Diyos. Tuloy ka. Kahit porque ang offering maliit, tuloy ka lang. Umangal ka sa Diyos mo. Pero hindi ang dahilan, ayoko na rito, hindi tumataba itong lupang to. Ibig sabihin ba, failure ang Diyos, nilagay ka dyan? Kala ko ba tinawag ka ng Diyos sa buntok na yan? Tapos ganun, mayaw ka na? Wala di ba? So, hindi ganun kapatid. Kaya maraming mga tao sa discouragement dahil din sa pagkukulang nila. May Diyos ka, tandaan ninyo. At merong mga kapatiran na kapaikot sa iyo. Alam nyo, kung naniniwala ka na ang Diyos is a miracle God, patuloy ka. Di ba may mga istorya nga na wala silang makaing gabing to, may mga pastor nag-pray, nanalangin, abay mamaya-maya may kumakatok. Nagbigay ng grocery. Meron naman iba, nagkipray. Doon sa malayong lugar, hindi siya makatulog. Meron isang, parang meron akong gustong puntahan. Nilit siya. Tapos doon siya magbibigay. Kinakausap ng Diyos. Kamisan lang nawawala ng pananampalataya. Kamisan tayo madaling umatras. Lalo na minsan may mga gawain, mga pastor, dahil lang sa pera, umaatras sa gawain ng Panginoon. Di pwede yan, kapatid. Tandaan nyo, anak ng Diyos, hindi yan pababayaan ng Diyos. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, kayong may mga disciples, may nakatingin sa inyo. Huwag kayong pakitaan ng kahinaan. Magpatuloy kayo sa Panginoon. And then, last, kapatid, in John chapter 14, verse 26, tignan po ninyo. Hindi tayo pwedeng umatras sa Panginoon. It is because, number 1, because of the Comforter. Alam nyo, kung nakakaramdam ka ng kalungkutan sa Panginoon, mayroong banal na espiritu mag-aaliw sa iyo. Ito, makinig kayo kapatid. Ito experience, alam nyo, pag dumating yung mga panahon na nade-depress ka, yung nakakaramdam ka ng kalungkutan, tandaan mo, may blessing na darating sa iyo. Oo, totoo yan. Hindi mo alam kung bakit ka nalulungkot. Hindi mo alam kung bakit ka nalulungkot. That's the work of the devil. Ang hindi mo alam, kapatid, ang banal na espiritu kumikilos sa iyo. May blessing sa iyo. Kaya sabi dyan, in John 14:26, ano ba ang tungkulin ng espiritu, ng banal na espiritu sa mga anak niya? Ano sabi dyan, kapatid? But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. See? Kaya kung dumating man sa inyo yung panglulupaypay, tandaan ninyo, may banal na espiritu na mag-aangat sa inyo. Hayaan nyo lang, i-welcome nyo lang yan. I-welcome nyo lang yan mga discouragement, lungkot na yan. Ako ginagawa ko dyan, pag
dumating sa buhay ko yan. Kasi wala naman sa'yo umaaway. Wala naman sa'yo basta nalungkot ka. Alam ginagawa ko? Pinapasyal ko na lang. Nung kabataan ko, wala naman akong kotse. Ang ginagawa ko, may pera akong maliit, sasakay ako ng bus. Bus. Mula Quezon City hanggang Muntinlupa. Tapos babalik ako. Yun. Minsan yun, nakakatulog ako eh. Pag nakatulog ko, boy, terminal na to. Diyan sa Putatan. Terminal na to. Ganun po ba? Tatayo ko, and then sasakay na naman ako panibagong bus pa uwi. Then after that, wala na. Huwag kang babigla-bigla ng desisyon sa buhay mo. Relax. Ano yung minsan, no? Sa gawain ng Panginoon, makinig kayo, ha? Minsan, kayo, ang dami niyong binatel. No? Sabi, ang dami niyong ginawa. Ang dami niyong pinagtagumpayan. Pagtapos niyan, tandaan niyo, depression ang sunod niyan, yung kalungkutan. Kumbaga, parang sa pelikula yan eh. Di ba, sa pelikula, tignan niyo yung graph ng pelikula. Una, ganyan, smooth. Tapos magkakaroon ng twist yung problema, tataas. Tapos biglang, yung pinakamatindi, pataasin. Di ba? Bakbakan na, pak, di ba? Tapos biglang, pag nasolve yung problema, biglang bagsak yan. Biglang bababa yung emotions ng tao. Nilalaro tayo ng pelikula eh. Minsan ng buhay natin ganun. Di ba? Mainit na, parang ganito rin sa gawain natin. Pag Saturday, umiinit yan. Pag talagang gawain, visitations, Bible study, talagang gawa dito, linis doon, choir. Tapos pag kinabukasan ng Sunday, yan na, umiinit niya kasi gulong-gulo na sa simbahan eh. Talagang may worship, kantaan. Pero after nung Sunday, gabi, tahimik ko dito. Biglang pag Monday, bagsak lahat yun. Wala eh. Smooth lahat yun. Tahimik. Kailangan magpahinga eh. Kung minsan sa inyo kapatid, sa dami ng tagumpay niyo sa gawain, sa Panginoon, minsan kailangan nyo magpahinga. Hindi nyo kinakailangang umatras. Rest lang. Di ba, ang sinasabi, katulad ni Elijah. Ano si Elijah? Ano bang ginawa ni Elijah? Nakipaglaban siya sa mga pare ni Jezebel. 450. Imagine niyo, buong magdamag yun, talagang buyatan yun. Grabe yung spirit nun. Away talaga yun, Diablo at Panginoon. Walang tigil si Elijah, grabe yung faith niya, concentration yun. Nung nanalo siya, pinatay lahat ng mga priest ni Jezebel. And after that, grabe yung pahinga niya. Sa pagod eh. Anong ginawa ni Jezebel? Pinahabol siya. Winanted dyan ni Jezebel, isang babae lang. Kang ginawa ni Elijah, nagtago doon sa ilang. At nagpapanalangin siya, Panginoon, gusto ko nang mamatay. You see, depression. Pero ang ginawa ng Panginoon sa kanya, pinatulog. Pinatulog siya. Hindi ka pwede kumatras. Marami ka pang gawaing gagawin. Marami ka pang kaluluwang ililigtas. Marami pa kayong taong mapaglilingkuran. Kaya alam nyo, kapatid, pag wala ka ng purpose sa mundong ito, yun, mamamatay ka na. Kasi wala ka ng purpose eh. Kaya nga nandiyan pa kayo, buhay kayo, may purpose pa ang Panginoon sa inyo. Never quit, kapatid. Merong isang profesor, no? Nagsalita siya sa mga tao, ang dami. Isang malaking bond paper. Binasa niya. At ang nakasulat doon, sabi niya, don't quit. Don't quit. Don't quit! Lahat to ng dulo na yon, hanggang sa dulo, my brothers and sisters, don't quit. Yun lang ang sinabi. Nahamon yung mga tao.
Kaya kapatid sa atin, wag natin atrasan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Lahat man yan darating sa atin. Lahat ng problema darating yan. Pero yung paghamon ng Panginoon sa atin, na huwag tayong umatras, gawin natin. Amen? Let's all stand, kapatid. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Amen. Let's sing. Anong awitin natin, kapatid? Jesus saves. Amen. Amen. First verse. On the first verse, now ready, sing. We have heard. Sing, Jesus, sing. The Lord command. Jesus save. Jesus save. Amen. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Tunay, Panginoon, minsan may mga discouragement kami sapagkat ang mundong ito ay nasa ilalim pa ng tinatawag na curse. At marami kaming kapaguran sapagkat iyan ay kasama sa aming buhay. Ganun pa man, Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay nandyan, nagbibigay sa amin ng kalakasan ng puso, ng loob, sa pang-araw-araw naming buhay. Kayong pa, Panginoon, dalangin ko po na pagpalain mo yung mga anak. Lahat ng mga may negosyo, trabaho, lahat ng mga nag-aaral at mga pagsisikap sa buhay, Ama, sa iyo lamang naman kami humihingi ng pagpapala at tagumpay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito at binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sapagkat ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, and all the people say, Amen. God bless.